ano, nag-start ako sa team is nung pag-graduate ko ng grade 6. Nag-try out agad kami dito, kasama ko sila Merwin. And then, ayun, nakuha kami. Start ako nung nag-try out ako. Tapos kasama ko actually si Yuna. Tapos di talaga ako mag-volleyball pero hindi ko nakalang nakuha ko ni coach. Kaya, Tapos, is yung, syempre, as a student athlete, kailangan mo ng time management. And then, syempre kasi sa morning, pasok kami, sa hapon, training. Then, kapag after ng class, ang dami naming activities, assignment, tapos may mga deadline pa. Tapos halos lahat, ay hindi naman halos lahat, may mga times na hindi ko na kayang pagsabahin yung training sa hapon tapos study sa umaga kasi syempre pag uwi mo after mo ng school training tas after ng training kailangan mo na magpahinga kasi sa sobrang pagod. Then ayun, magigising ka na lang kinabukasan may pasok na naman tapos malalaman mo yung mga assignment pala na kailangan mo hindi mo nagawa. Kaya napupunta ko sa point na kailangan ko ng maghabol sa mga activities ko. ako yung greatest sacrifice ko siguro yung ACADS din. Kasi may one time na halos lagi kami na excuse lately. Tapos pagbalik ko sa classroom, wala akong alam. Kasi wala akong mga fast na nilesson, hindi ko na pakinggan, gano'n. Kaya pagbalik ko parang, uy, anong ganito, ano yung ganyan. Hindi ko na alam. Pero pinaka siguro doon, yung pinaka the best experience din. Yung naging part ako ng volleyball. Kasi first time ko talaga to. Yun lang. Actually, English, talaga, hindi ko in-expect na mananalo kami. Kasi last year is na nag-division kami, nabugbog talaga kami na EDSI. Then, ngayon, nung nanalo kami sa area meet, and then nasa utak ko nun, kailangan namin bumawi sa EDSI. Kasi, syempre, tuwing division sila yung kinakatakutan kasi malakas naman yung team nila. Hanggang ngayon naman malakas pa rin, pero kasi kami nagsikap kami na mag-training, makuha yung gusto talaga namin dahil last year nabigla kami sa division. And parang hindi pa kami gaano prepare nun, pero this division kasi na dumating is sobrang prepare na namin kasi almost 1 year and a half din kami nag-training. Tuloy-tuloy yun, wala kaming pahinga. Kaya nasa utak namin, kahit anong mangyari, kailangan namin manalo para magbunga lahat ng pinagpaguran namin. Actually, hindi ko rin in-expect na mag-champion kami kasi nakakagulat talaga na nakuhaan kami ng 2 set eh. Kaya parang lahat kami nawala na ng pag-asa, kahit mga audience wala na. Pero yun, ginawan pa rin namin yung best namin para mapanalo namin. For me, parang naging preparation ko sa sarili ko is, syempre maging healthy kahit hindi. Diba? Syempre lagi sinasabi ni coach yung mga bawal at hindi dapat namin gawin para pag dumating na kami sa gera, is ready yung katawan namin, ready yung mental health namin, ready yung kalusugan namin para sa tatahakin namin laban. Kaya ayun, then prayer kay God, nagabayan kami sa lahat, hindi kami pabayaan. Yun. Ako siguro yung parang nagpa-kondisyon talaga ako kasi sabi ko, sarili ko na kailangan ko maging kondisyon para sa game na to kasi ito yung una kong game na lalaroin as a volleyball player, as a varsity din. Kaya nag-pray din siguro. Nag-pray ako. Tapos yan, nagpa-kondisyon ng katawan. Siguro yung hindi ko malilimutan is yung syempre yung championship round na. Then ako pa yung last point. Score ata 14-15. Ayun, tapos kapag napag-service ko, service ace, and then hindi pa agad nag-sink in sa akin na kami na yung champion, panalo na kami, ganun. Nag-stop muna ako, tapos yung pag-landing ng bola, pagbagsak ng bola, takbo agad ako doon, tapos sabay-sabay kami nagsilapagan sa lapag, kasi syempre,
sa napatunayan namin, ay hindi sa napatunayan, nagawa namin yung goal namin na manalo kami. Kaya, ayun, yung pinaka the best sa akin is yung last service ko, nag-service ace, and then last point. Kaya, ayun, naging match point. Naramdaman ko noon, parang nagulat ako kasi so unbelievable para sa akin. Kasi nga, ganun, di ba? 0-2 kami. Kaya, gulat ako muna. Tapos, hindi pa siya nagsisinken sa akin. Tapos, nung naglapagan na sila sa head, doon ko na, uy, panalo na kami. Tapos, sobrang, di ko ma-explain yung nararamdaman na tuwa, na kabado na parang ewan. Pero, yun, sobrang saya. Tapos yung di ko makakalimutan yung umiyak si coach. Tapos lumapit siya sa amin para yakapin kaming lahat. For me, yes, maraming lesson, maraming experience, maraming kailangan itatak sa puso ko, lalo na nung area meet. Kahit hindi pa naman nag-area meet, like, nagpe-prepare pa lang kami for area meet. Ang dami nang nangyari, ang dami naging problema, lalo na sa akin. Then, nung division meet, kada magte-training kami, syempre, araw-araw may guide ni coach. Then, basta yun. Basta nanalo kami. Natutunan ko siguro the experience nung area meet at nung division meet. Even though na down na kayo, kailangan nyo pa rin lumaban at isang tabi bawat mga nangyayari at isipin yung laro nyo. Kasi dun talaga yun talaga yung mismong kapit nyo. Kasi kung isip yung paggaganahin natin, parang susuko ka talaga. Pero kung yung puso mo talaga yung pinagana mo sa game, mananalo talaga. Kaya yun yung inisip. Yun natutunan ko. Yes. For me, first of all, I just wanna say thank you kay God. Kahit naman sino, lahat tayo is nagti-thank you tayo sa pang-araw-araw kay God. Dahil sa lahat ng binibigay niya. And then sa amin naman sa team, always kami nagti-thank you kay God sa walang sawang paggabay and paggabay sa amin sa lahat ng gagawin namin. Sa lahat ng player namin, laging nakasama yung sana walang ma-injured sa amin, and then magbunga lahat ng pinagpapagura namin. And second, sa family ko, syempre, kahit wala sila personally sa mga laban ko, bago ako umalis, nasasabi sila na mag-ingat ako, galingan ko sa game. And then si Papa, nung naglaba kami ng division, hindi ako nahatid ni Papa nung kasi wala siya. Lagi lang, nag-chat lang si Papa sa akin na galingan ko. And kilala kasi ako ni Papa na, ayun nga, tayuin. Doon ako naiyak nung sinabi ni Papa na galingan ko. Tapos kapag may nakita man daw ako mali, sa akin man daw or sa team ko, hayaan ko na lang. Basta daw magkaroon kami ng communication sa isang team para manalo kami. And especially kay coach kasi sa sobrang dami ko ng naging kasalanan, nandito pa rin si coach para gabayan ako. Like, hindi lang as a player niya, as as a anak niya na ako, ganun. Lahat naman kami tinuturing niya ng anak, pero syempre sa sobrang tagal ko na kay coach since grade 6 hanggang until now na grade 11 na ako, nasa poder pa rin ako ni coach, siya pa rin nag-guide sa akin sa lahat. Kaya I'm so thankful kay coach. And then sa team ko na walang sawang pag-intindi sa akin kahit alam ko nang kahit alam ko na nagsasawa na talaga sila sa akin. Pero wala silang magagawa. Asa team pa din ako. Ayun lang. Thankful ako, syempre, kay Papa God kasi kung wala siya, di naman to mangyayari lahat. So, yun ang sabi niya lang kung bakit, diba? Tapos, pangalawa, thankful din ako kay coach talaga. Kay coach ako naging thankful kasi nung mga araw na nagsusumpisa pa lang kami sa training nun, siya lang yung parang hindi siya nagsasawa kahit ang tigas-tigas ng ulo namin lahat. Ako na. Ang tigas talaga ng ulo namin. Ako na nga! Tapos yun, hindi siya nagsawa, payuhan kami. Tapos, alam mo yun, siya lang yung coach na sisigawan ka.
Like, hindi yung sigaw na galit, pero sisigawan ka niya dahil alam niyang kaya mo pang mag-improve. Kaya mo yung gawin yung bagay na yun. Kaya thankful talaga ako sa kanya. Then thankful din ako sa mga kaibigan ko, sa team, tsaka sa family ko. 10 years from now, kung mapanood ko man ulit to, hi sa sarili ko, kung ano ang marating mo sa buhay, deserve mo yan. For me, 10 years from now, hindi lang sa video na yan. Siyempre, mapapanood ko ibang mga video, makikita ko yung mga kalokohan na nagawa ko. Ayun, sabihin ko lang, siyempre alam ko naman na magbabago talaga ako. Tagal nun, 10 years din. Ayun, magti-thankful ako sa sarili ko. Kasi, siyempre, nagampanan ko yung bilang ako sa team. Ayun lang.